So, napakahabang pila po ang nadatnan ko dito sa Mequilino Cransan kaninang hapon pagdating ko. Ang tawag po dito sa tradisyon na ito ay ang balik. Matyaga pong pumipila ang mga deboto para lamang maipunas ang kanilang mga panyo sa poon na mahal na Nazareno. Ang pila pong inyong nakikita mga kapuso nagsimula kanina pang alas 6 ng umaga. Mula po kaninang alas 6, tuloy-tuloy na po yung mga taong yan. Walang patid, walang puknat, walang ikangay sa wikang Ingles na tinatawag na gap, mga kapuso. Ang iba galing pa sa malalayong lugar. Ang iba naman ay galing sa trabaho. At dito na sa Quirino Grandstand Dumiretso, marami po sa mga yan magdamag na po dito hanggang sa prosesyon bukas papunta sa simbahan ng Quiapo. Narito po ang pahayag ng isa sa mga tinatawag na mga marshal na nagbantay o nagbabantay sa kaayusan ng pila. Wala pa akong patid. Kanina pa po. Wala pa akong patid. Tuloy-tuloy po yung pila. Okay, back to Sir Mike. Samantala, mga kapuso, sapagkat tapos na nga ang oras ng trabaho, inaasahan po ng mga nangangasiwa dito, tulad po ng nagaganap ngayon, na unti-unti na rin kakapal at dadami ang bilang ng mga tao dito sa Meloneta Mel. Maraming salamat sa iyo, Mike Enriquez. Hindi pa raw agad nakapaglalabas ng warrant of arrest ang korte laban kay Senador Panfilo Lacson. Kaugnay sa Desert Corvito murder case, kailangan daw muna resolbihin ang dalawang mosyon kaugnay sa kaso. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa sala ni Manila RTC Judge Telma Bunyi Medina, narafol ang kasong murder na isinampa ng DOJ laban kay Senador Panfilo Lacson kaugnay ng Desert Corvito double murder case. Kasalukuyan pa raw inaaral ng judge ang case records. Dalawang mosyon agad ang inihain ng kampo ni Lacson sa korte. Ang motion for consolidation o ang pagsasama ng kasong ito sa nauna ng dinidinig na kaso sa ibang korte at ang motion for the judicial determination of probable cause o ang pagkwestiyon sa basehan ng kaso. Re-resolbahin daw muna ang dalawang mosyong ito bago pagdesisyonan kung maglalabas ang arrest warrant laban kay Lacson. Si Lacson ang pinakamataas sa opisyal na nakasuhan kaugnay ng Desert Corvito double murder case. Bago ito, ang 22 mga tauhan niya sa Nooy Presidential Anti-Organized Crime Task Force sa mga kinasuhan at ang mga testimonya din ng ilan ang nagdiin kay Lacson. The testimonies of both Colonel Macaus and Colonel Dumlao were used in the resolution to proceed with the double murder cases because from the testimony of the said colonels, very clear yung participation ni Senator Lacson. Si Michael Ray Aquino kasalukuyan pa rin nakakulong sa Amerika at matatagalan pa raw bago ma-extradite. Maliban sa kanya, hihilingin din ang extradition ni dating Chief Inspector Vicente Arnado na isa ring akusado at maaari ring maging saksi sa kaso. Pero sa puntong ito hanggang kay Lacson pa lang at hindi pa umaabot kay ERAP ang mga ebidensyang hawak ng DOJ. We don't know yet. It's still ongoing investigation or I would say case build-up by the law enforcement. Dati nang itinanggi ni dating Pangulong Joseph Estrada na may kinalaman siya sa pagdukot at pagpatay kina Desert at Corvito. Paulit-ulit na rin giniit ng kampo ni Lacson na walang basihan at politika lang ang motibo ng kaso laban sa kanya. Pero handa raw nilang harapin ang kaso. Kung kakailanganin, haharap din sa korte si Senator Lacson. Haharapin niya itong mga kasong to, hindi niya uurungan. Pakiusap lang ni Senator Lacson, basta patas lang ang laban, laban kami. Ang Malacanang at ang pamilya Dacer, pareho ng hamon kay Lacson. There are evidences and testimonies that has so far directly linked the good senator. Ngayon, sa harap ng korte, may pagkakataon na siya at kung sino pa man ang susunod na sabihin sa harap ng lahat kung bakit hindi sila yung may kasalanan. Ganun lang naman yun eh. Hindi naman pwedeng habang buhay sa TV na lang natin makikita na ay hindi namin ginawa, hindi. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Lubos ang pasasalamat ng mga bumubuo ng pelikulang Ang Panday. Bukod kasi sa dami ng nahakot nilang awards, nananatili rin itong numero 1 sa box office sa pagtatapos ng Metro Manila Film Festival. Magkaroon kaya ito ng Part 2. Yan ang chika ni Lars Santiago. Kita ang tuwa sa mukha ng mga taong bumubuo ng pelikulang Ang Panday sa idinaos na victory party kanina. Sa pagtatapos ng Metro Manila Film Festival na natiling matatag sa pagiging #1 sa box office ang pelikula.
Sa huling araw ng festival, umabot na sa 99.4 million pesos ang kinita ng Ang Panday. Kaya naman halos hindi matapos ang pasasalamat ng bidang si Senator Bong Revilla at producer nitong si GMA President Annette Gozo ng Bruga. Talaga pong nakakalaki po ng puso at lalo pong nakakainganyo pang gumawa ng ganitong klaseng pelikula na talagang magugustuhan ng mga manonood. Nagpapasalamat talaga kami, ang GMA Films, Imus Productions, pati lahat ng bumubuo ng Panday sa mainit na pagtangkilik niyo sa Panday. Thank you very much. Thank you sa mga nanood. Thank you sa mga magagandang mga comments niyo tungkol sa pelikula. Bukod sa pagiging number 1 sa takilya, umani rin ng parangal ang pelikula tulad ng Best Picture at Best Actor para kay Bong. Dahil sa malaking tagumpay, nagkaroon na ng initial talk ang GMA Films at Imus Productions para sa Part 2 ng Ang Panday. Umupo na kami 2 days ago to talk about yung mga pre-production. Pero syempre, kailangan pa rin i-develop yung storya. Kailangan maganda ulit. Magde-determine kung sino yung mga bagong cast na ilalagay. Yun ang aming aim ngayon, na kung hindi man natin pantayan, lagpasan. Dahil sabi nga, di ba, itong Panday ngayon, this is my best film na nagawa ko, sa dami ng pelikula na nagawa ko. Ang challenge sa lahat sa amin na kung paano lalagpasan ito. Nagdatingan din sa victory party ang iba pang miyembro ng cast ng Ang Panday, tulad ni Iza Calzado, Philip Salvador, Steph Prescott at Rian Ramos. Kahit tapos na ang festival, tuloy-tuloy pa rin ang pagkapalabas ng Ang Panday sa mga sinihan. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya, Snooki Serna nagsalita tungkol sa mga huling sandali ng kanyang inang si Mila Ocampo. Tutukan yan. Susunod! Exclusive. Pagpapaalis sa mga nagtitinda ng Santo Niño sa Cebu na balot ng tensyon. Isang uri ng pampasabog